So mga tol, magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans sapagkat bukod kay Jerwin Angkahas na mapapalaban sa world title shot ngayong February 24 sa bansang Japan kontra sa kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue na kasalukuyang kampiyon ng WBA bantamweight, ay may dalawang Pinoy pa nalalaban sa world title shot ngayong March 31 na magaganap din po sa bansang Japan. Walang iba mga tol kundi si former WBO minimum world champion Melvin Jerusalem at si RR Andales na number 9 contender sa IBF. Kapwa nga po nila lalabanan ang dalawang magkapatid na Japanese champion sa minimum weight class na si IBF minimum world champion Jinjiro Shigeoka at WBC minimum world champion Yodai Shigeoka. Haharapin nga po ni Melvin Jerusalem itong si Yodai Shigeoka, habang haharapin naman ni RR Andales itong si Jinjiro Shigeoka. So tatlong Pinoy na nga po ngayon ang sasabak sa world title. Sana may makalusot po sa kanila dyan para magkaroon na tayo muli ng world champion sa taong ito. Sa kabilang banda naman mga tol, nadagdagan na nga po ang pambato natin ngayon sa higher weight class. Kung dati, si Yomer Marshall lang po ang pambato natin sa middleweight division, ngayon nadagdagan na dahil opisyal na pong pumirma ang isa pang middleweight boxer na si Wiljon Mindoro dito sa Viva Promotion na mag-amang Gibbons. Puspusan na nga po agad ang pag-iinsayo ng prospect na Pinoy at asahan natin na mabibigyan agad siya ng laban sa lalong madaling panahon. Sa ibang balita naman mga tol, na ikwento nga po ni Manny Pacquiao ang karanasan niya sa pagbaboxing. Sa Facebook nga po ni Merman Valerie Dominon Flores, na ikwento ni Manny Pacquiao kung paano siya nasabotahe sa bansang Thailand noong lumaban sa world champion sa WBC flyweight na si Chatsai Sasakul. Kung ating babalikan nga mga tol ang laban na yan, tinalo ni Manny Pacquiao itong Thai champion sa round 8. Knockout po ang sinapit nito kay Manny Pacquiao. Pero bago pala maganap ang laban nila mga tol, habang papunta sa boxing event si Manny Pacquiao, halos 1 oras kalahati daw ang biyahe mula daw sa hotel na tinutuluyan niya papuntang venue. Kaya napatanong daw dyan si Pacquiao mga tol kung bakit sobrang layo daw ng biyahe. Wala daw bang malapit na hotel sa venue? Bukod dyan, tanghaling tapat pa daw ang biyahe nila at sobrang init at lubak-lubak pa daw yung dinaanan nilang kalsada. At yun nga mga tol, tinalo pa rin niya itong champion at pinabagsak. Kaya yun po ang kauna-unahang naging world champion si Manny Pacquiao. Habang pauwi nga daw sila mga tol, gusto sana ni Manny Pacquiao na magpahinga muna sa sasakyan dahil 1 oras kalahati pa naman daw yung biyahe. Nagtaka daw si Pacquiao mga tol, wala pa daw 20 minutes, nasa hotel na daw sila at iba na din daw yung driver. So ang nangyari daw pala dyan mga tol, sabotahe. Dahil inikot-ikot pa daw si Pacquiao bago makarating ng venue. In example pa nga ni Manny Pacquiao mga tol, kunwari daw sa Maynila daw ang fight niya, inikot-ikot pa daw siya sa Marikina at Antipolo bago makarating ng Maynila. Biro, pagpapunta kami sa Boxing Arena, maaga pa rin punta, alas 2 ng alauna, alas 2 ng hapon, mainit. Biro, pagkalalayo, 1 oras na higit, 1 oras and 30 minutes, pagkalalayo biyahe. Biro, pagkalalayo ng binyo na ito, wala kong butil na malapit doon. Ito na, lagkating na kami doon. Laban, panalo ako, di ba panalo? Pag-uwi namin, nagano ba sa pahinga mo na ko kasi medyo malayo-layo yung hotel. 1 hour na eh. 20 minutes, wala ka. Where's the driver? Iba na yung driver nagkano. Hindi, totoo talaga yan, totoo. Totoo talaga yan. Sinasabotahe.